Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Kamusta po kayo? Ngayon po ay July 24, 2025. At hanggang sa mga oras pong ito, mga idol at mga kababayan, ay wala pa pong batas na magpapaliban o magpo-postpone dito sa naka-schedule na December 1, 2025 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At wala pa rin pong batas na mag-e-extend ng isa pang taon sa termino ng mga incumbent barangay officials. At tayo po ay tumututol doon po sa pag-extend ng termino ng mga nahalal na ng mga elected barangay officials. Unang-una, labag po sa saligang batas na i-extend yung termino ng mga nahalal na elect na. Labag po sa saligang batas yun. Pangalawa, tutol po tayo na i-extend yung termino lalong-lalo na yung mga pasaway, mga pasaway na barangay officials. O bakit po natin nasabi na merong mga pasaway? Totoo naman talaga, di ba, mga idol at mga kabayan? Meron talagang mga pasaway na barangay officials. Pero hindi natin nilalahat. Bato-bato sa langit, ang tamaan po ay wag magagalit, mga idol at mga bayan. So, kamakailan ay may napanood tayong balita na ito hong pasaway na barangay officials ay nagtayo pati yung kanyang mga mga barangay kagawads niya at mga barangay tanod, mga sekretary, lahat po ng barangay officials ay pinayagan niya na magtayo ng bahay doon po sa public property. Itinayo yung bahay doon po sa hindi naman po sarili niyang lupa. So, ngayon ay pinagigiba ito, mga idol at mga bayan. Mabuti pa ipanuorin natin itong balita po, mga idol at mga bayan. So, ito po. Posibleng maharap sa reklamo ang isang kapitan sa Maynila na iligal na nagpatayo ng mga bahay para sana sa ilang opisyal ng kanilang barangay. Saksi, si Jonathan Andal. Pinaggigiba ng Manila City Hall ang mga itinatayo pa lang ng mga illegal na bahay sa tabi ng estero sa Barangay 8, Tondo, Maynila. Ang mga bahay para pala sa 7 kagawad, 19 na tanod, barangay treasurer at iba pang opisyal ng barangay. Aminado naman po ako na illegal po ang pagkakatayo namin dyan. Pero bakit pa rin po kayo nagtayo kung illegal po pala? Gusto ko naman po sana yung mga kagawad ko, tanod na kahit maliit, mabigyan ng simpleng bahay na maliit. 12 bahay sana ang itatayo na dagdag sa nakatayo ng 14 na bahay na pinagigiba na rin sa mga residente sa loob ng 7 araw. Sobrang hirap na 7 araw bibigyan ka. Siyempre hindi ka naman agad-agad makakakuha ng bahay na uupahan mo. Mangungutang pa. Malinis naman po kami rito at hindi man kami nung tatapon ng basura basta-basta Hindi po galing sa barangay yung pinagpatayo niyan. Sarili, sa totoo po niyan, inutangan po nila yung pinagpatayo nila dyan. Nangutang kami tapos biglang gigibain. Na po, matulungan kami ni Mayor. Wala namang building permit. Ina-appropriate nila sa sarili nila bilang barangay official. Hindi na nga for public use, for personal use na. Walang pinagkaiba yan sa land grab. Hindi rin umubra ang katuwirang pasok ang mga bahay sa 3-meter easement o layo ng bahay sa estero. Yung banlupang kinatirikan ninyo, inyo. It's not about the easement. It's public property. Sabi naman ng DILG Manila, posibleng maharap sa reklamong abuse of authority at reklamong kriminal ang mga sangkot sa illegal na pagtatayo ng bahay. Dito po yung pag-abuso sa kapangyarihan nila kasi ginamit nila ang kanilang
So ayan mga idol at mga bayan malinaw na napanood natin at narinig natin mismo na inamin ng barangay captain na mali talaga yung kanyang ginawa. So yung mga ganitong uri ba ng mga barangay officials ay papayagan natin na ma-extend pa yung kanilang termino kahit napasaway sila. Ngayon, kung malalagdaan po ng ating Pangulo yung nasabing panukalang batas at maging ganap na batas, ay mai-extend po yung ng isa pang taon yung termino ng mga barangay officials kahit po pasaway, katulad po nung atin pong napanood. Alam niya na mali na yung kanyang ginawa, ginagawa pa rin. Yan po ay pag-aabuso sa kanilang kapangyarihan bilang isang barangay officials. Ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan o yung kanilang posisyon bilang barangay officials para kung ano yung kanilang gusto kahit mali ay ginagawa nila. So papayagan ba ninyo mga idol at mga bayan na yung ganitong uri ng barangay officials lumalabag sa batas ay ma-extend ba yung kanilang termino? So kaya kapag ka naging batas po yung panukalang batas na term sitting ay ma-extend po yung termino ng mga incumbent barangay officials kahit na pasaway. Ibig sabihin lamang po, inaalisan talaga ng mga mambabatas ng karapatan yung taong bayan para pumili ng mga matitino na barangay officials. Inaalisan po nila ng karapatan yung taong bayan para tanggalin yung mga pasaway na mga barangay officials. So ayan mga idol, kaya po hinihimok ni Atty. Makalintal, at siguro hindi lang po si Atty. Makalintal, maging yung majority ng taong bayan ay nananawagan dito sa ating Pangulo na ibeto yung panukalang batas na magpo-postpone nga po dito sa nakatakda na December 1, 2025 election. Sapagkat kapag na-postpone itong December 1, 2025 election, ang ibig sabihin lamang po nun ay pinapayagan po natin na manatili sa pwesto, pinapayagan natin ma-extend yung termino ng mga pasaway na barangay officials. Dapat po talaga mga idol at mga kabayan na hindi na ma-postpone itong December 1, 2025 election. Sapagkat yung election po, yun po yung time o yun po yung pagkakataon ng taong bayan para tanggalin yun pong nakikita nila na mga barangay officials na hindi po nagtatrabaho ng maayos. Sapagkat yung taong bayan po, yung tao mismo sa barangay, yun po sila po yung unang nakakakita kung ano po yung ginagawa ng kanilang mga barangay officials. Kung may pasaway, edi tanggalin sa pamamagitan po ng halalan. Ngayon, kung mapopospon yung halalan, ibig sabihin lamang po, hindi po mapapalitan yung barangay officials kahit na po mali yung ginagawa, kahit na nagpapasaway, mga idol at mga bayan. Kaya dapat lamang po na ibeto ng ating Pangulo yung nasabing panukalang batas, mga idol at mga bayan, sapagkat yun po ang karapatan ng taong bayan na magluklok ng mga kilala nila o mga pinaniniwalaan nila na magtatrabaho ng maayos sa kanila pong mga barangay. So ngayon po ay abangan po natin sa mga susunod na araw kung ano po yung magiging hakbang dito ng ating Pangulo patungkol po doon sa enrolled bill na i-transmit na po sa kanyang opisina o sa Office of the President
Pero yung malinaw hanggang sa ngayon mga idol at mga bayan, ay nananatili po na nakatayo yung naka-schedule o nakatakda na December 1, 2025 election. O kagaya po ng naging sagot ng COMELEC sa ating Pangulo, ay lagi po silang nakahanda para sa darating na barangay at sangguniang kabataan ngayong December 1, 2025. Ayan. So hanggang dito muna mga idol at mga bayan yung ating update. At maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.